Hola amigos y amigas, buenas noches desde Santa Cruz, Bolivia. Okay, so buenas noches, ibig sabihin noon ay good evening o magandang gabi o maayong gabi sa mga Bisaya. Okay, alright, so gabi na pala tayo nakapag-vlog ngayon. Today is Tuesday, time check, it's already 7, I guess so 7:15 p.m. At gabi na tayo nakapag-vlog kasi my son was using my cell phone. No, actually this is, hindi ko naman ito telepono niya naman ito. Ako lang ang nakikigamit kasi yung telepono ko hindi pa naayos. So today nga pala ay, ngayong gabi, pupunta pala kami ng supermarket kasi bibili kami ng mga, mag-grocery kami kasi wala na kaming pagkain dito. Hindi ako masyadong nakapagluto. So, ang niluto ko pala, so today pala, kaninang lunch, ang niluto ko ay white adobo. White adobo o puting adobo, di ba? Puting adobo. Kasi wala na kaming soy sauce. Napakabango guys. Ininit ko kasi pinakain ko yung anak ko. Napakabango. Nakakagutom. At saka, nagluto ako ng, alam niyo kung ano to? Champurado. Okay. So, nagluto ako ng champurado kaninang hapon kasi nag-crave ako ng champurado. So, hindi naman talaga ako mahilig sa champurado. Pero, sinubukan ko lang mag-champurado ngayon kasi masakit yung tiyan ko. So, maganda or napakasarap niya guys. Alam niyo kung anong ginamit ko? Pure chocolate. So, maganda pala kapag pure chocolate yung ginamit niyo. Naalala ko tuloy yung mga videos na nakikita ko sa Facebook. Yung dinadayo pa ng iba't ibang tao galing sa iba't ibang lugar. Yung napaka-famous na dark chocolate na champurado sa Manila. Diba? Nakita nyo ba yun? Oo. So, parang, parang mas masarap talaga kapag pure chocolate yung ginamit nyo, guys. Ito, pure chocolate yung ginamit ko, tapos hinaluan ko ng cocoa powder. Tapos nilagyan ko ng asukal, tapos kaunting asin. Yun na, napakasarap. Hindi nakakaumay. Talagang parang feeling ko totoo talaga yun. Or talagang parang napakasarap kapag pure chocolate, guys. Subukan nyo. So, hinihintay pala namin yung asawa ko. Kasi sabi niya, kaninang umaga, bago siya umalis, na pupunta kami ng supermarket. So, kasi wala na talaga kaming, wala na kaming masyadong mga grocery o mga pagkain dito. Hindi kami nakapag-grocery nung Sabado at Linggo. So, ngayon, kahapon din, hindi kami nakapunta kasi maraming maraming gamot siyang dala sa kanyang sasakyan. So, hindi kami nakapagpunta sa supermarket. So, ngayon kami pupunta. Katatapos ko lang pala maligo. Tapos lang namin maligo, pero ako. I'm sweating a lot. Paparating na yung asawa ko. Kasi usually lumalabas yan ng opisina niya alas 7. So, before 8, nandito na yun. Kadalasan. Pero minsan, nalilate din siya kung minsan. Kasi may pinupuntahan pa, parang gano'n. So, alam nyo, tinatamad akong magsuklay ng aking buhok. Kaya ito, parang gusto ko siyang gupitin yung buhok ko. Kasi tinatamad akong magsuklay. Lalo na kapag may anak ka na, di ba? So, talagang hindi mo na mauuna yung sarili mo. Totoo nga naman yung sinasabi nila. Na mapapabayaan mo talaga yung sarili mo kapag may anak ka na. Isa pa nga lang yung anak ko. Paano nakapag nadagdagan to sa kaliman? Okay, so dati pala, parang lately, sinabi nagalit ako sa anak ko. Silang dalawa, galit ako sa kanilang dalawa. Sabi ko, ako, napaka-busy ko. Nagyaw-yaw. Ako, napaka-busy ko buong araw sa kakaalaga sa inyo, sa kakalinis, kakagawa ng mga gawaing bahay. Wala na nga akong panahong makapagsuklay sa buhok ko. Parang ganun, nagalit na talaga ako, guys. Sabi ng asawa ko, halika rito, suklayin ko yung buhok mo. Kaya, nagdrama ako, tapos galit na ako. Kaya sabi niya, halika, kasi suklayin ko. Natatawa talaga ako doon. Kaya sabi ko, papuputulin ko na itong buhok ko. Ayaw niya naman, ayaw niya yung maiksi ng buhok. Ayaw niya na magpaiksi ako ng buhok. So, hayaan na natin na maas.
Nagutom ako, gusto kong kumain. Meron akong hinanda dito sa anak ko. Yung adobong puti ba? At saka rice. Kakain ako kasi masakit yung tiyan ko. Iba pa naman pag nalipasan ako ng gutom kasi napakasakit talaga kasi may ulcer ako. May ulcer, so hindi dapat nagugutuman kasi kapag nagutuman, sumakit. Grabe, masakit talaga yung tiyan ko. As in, ibang klase ng sakit. Hindi siya normal na sakit na kapag naghihilab yung tiyan mo, tapos parang natatai ka or something like that. Hindi ganun. Iba yung sa ulcer, guys. Kaya alagaan nyo yung sarili nyo. Huwag kayong magpapasmo sa Bisaya pa. Huwag kayong magpapalipas ng gutom. Yun pala sa Tagalog. Hola a todos, buenos días or buen día. This is Santa Cruz, Bolivia. Okay, hello guys, happy Wednesday. Time check, it's already 7:25 a.m. At medyo makulimlim ang ating panahon ngayon. This week is actually a little bit makulimlim and rainy again. So gustong gusto ko na yung ganitong weather. Okay, so kamusta na kayong lahat? How are you doing, everyone? So I hope you're doing good and fine. Okay. All right. So my husband just left home for work. Okay, so tayo na naman mag-isa. My son is still sleeping. So what I'm doing is I'm doing some of the household chores muna. I've said this a million times, you're no good for me. I should say goodbye, but your voice is my lullaby, and your kisses are something I can't. Okay, so maglalaba pala ako ng puting yung puting uniform ng asawa ko. Tapos lalagyan ko ng ano pa yung pangtanggal ng mancha. Yung mancha sa underarm, yun yung problema ko. Tapos sinubukan kong nag-search ako sa YouTube. Sinubukan ko yung sodium bicarbonato. Tapos ibinababad ko siya. Natatanggal siya, guys. Totoo pala. Natatanggal talaga siya. So, ibababad ko siya. Kasi dito talaga, guys, ewan ko pero siguro dahil sa it's very dusty here. Kapag nagsusuot ka ng puti, talagang nagiging dirty white siya. Ewan ko. Siguro hindi talaga dapat din siya gamitan ng Clorox or meron kasi silang Zonrox dito. Parang Zonrox sa atin sa Pilipinas. Clorox siya. So, parang nag-dirty white. Kapag, it's the same kapag gumagamit tayo ng chlorine, diba? Tapos ibinabad natin yung puti, nagdi-dirty white. So, hindi ko na siya binababad sa Clorox. Ano na yung ginagamit ko? Ariel, kasi very strong siya and it's really perfect for perfect sa mga mapuputing damit. Okay, so gusto ko talaga kapag puti, gusto ko mapanatili talaga yung color niya na white, yung kaputian niya. Tapos itong mga damit talaga ng asawa ko is, kasi he is sweating a lot. So, dumidikit talaga sa damit. Yung mga lalo na yung sa kilikili, dumadikit talaga siya. So, binababad ko talaga ng powder itong damit niya. Lalo na itong puti. So, nang nakaraang week, meron akong sodium bicarbonate. Sinubukan ko talaga, guys, upang matanggal. Natanggal naman siya in all fairness. Maganda naman yung resulta at ang puti talaga yun ng uniform. Tapos, kapag naghang ka, hindi talaga ako nagsasampay ng puti, lalo na kapag windy. So, I always make sure na makulimlim. Tapos, hindi siya windy kasi if you hang it na it's windy,
magiging dirty white ulit guys dahil sa mga dust. Kaya naiinis talaga ako dito sa weather na gano'n. Yun talaga yung kinaiinisan ka. Okay lang kung windy. It's okay for me if it's windy kasi nga mabilis matuyo yung mga damit natin. Pero may kasama kasing dust dito guys. Kaya ayoko talagang naghahang ng puti or naglalaban ng puti when it's windy. Kasi nagiging dirty white talaga yung, it's very useless. Pinaputi mo tapos yung paghang mo ay nagiging dirty white. Okay, so lalaban ko muna to guys. Napakadumi ng laundry area namin. So, baka lilinisan ko to kasi mamayang hapon wala naman akong gagawin. So, lilinisan ko to. Nagpainit na pala ako ng tubig. Nagpainit ako ng tubig kasi ilalagay ko, ibababad ko yung ibababad ko yung aking, teka lang, okay. So, nanonood pala ako ng Rafi Tulfo. Tungkol dun sa matanda na nabilanggo, nakakaawa, pinatulog nila ng mga anak, parang humingi na yung mga anak ng tulong kay Tulfo. Alright, so, pala, na grocery, hindi ko na pala natapos yung vlog natin kagabi. Kasi, habang kumakain ako, dumating yung asawa ko, tapos sabi niya, isarado mo lahat kasi lalabas na tayo. Okay, so, hindi na siya pumasok. So, dali-dali na kami ng anak ko, papunta sa labas. Tapos sabi ko, mag-grocery haul na lang ako. Hindi ko nagawa yung grocery haul. So, ito pala. So, may nakita akong sago kahapon sa supermarket. At it's very rare na, makita mo to. Kasi wala siguro, parang walang gumagamit nito guys. Sago. Pero, parang puti itong sago na ito. Or baka purple. Kasi purple yung color dito eh. Sabi ko, mahal to dito. Magkano ba to? Ano to? 500 grams. Half kilo ito. Tapos, magkano to? 105 Philippine peso. Sago. Sabi ko, bibilin ko to kasi nawawala to. Nakita ko na to dati. Sabi ko, gusto kong bumili kasi baka mag-aano ko, halo-halo. Hindi, yung parang bilo-bilo. Yung sa amin, parang anong tawag dun? Nakalimutan ko guys eh. Ano ba itong? Makakalimutin na talaga ako, guys. Ano bang nangyari sa akin sa, siguro to? Sabi nila baka sa anesthesia daw, kasi cesarean. Nang nanganak ako. So, baka siguro, makakalimutin na talaga ako, guys eh. Parang halo-halo ba sa atin, sa Manila, sinasabi nilang halo-halo, pero yun? Halo-halo na mainit. Yung ganun ba? Gusto ko gumawa ng ganun, tapos lalagyan ko ng ganito sa go. Sabi ng asawa ko, saan mo naman ito gagamitin? Sabi ko, gagamitin ko ito, gagawa ako ng halo-halo na malamig at halo-halo na mainit. Nawirduhan siya. Sabi ko, sige, nabilin mo na ito, babayaran na lang kita. Tapos binili na lang niya. Kahit alam kong hindi niya talaga, kasi alam niyang hindi siguro ito magagamit. Ayaw talaga ng asawa ko. Iba yun eh. Yung gusto niyang bilhin, yung mga kinakailangan lang natin. Okay, so, kaya, nabili ko. Kasi talaga ako maghalo-halo sa, yung may gata ba? Ay, nakalimutan ko nga bumili ng gata. Paano yun? Ay, nako. Sige, sa susunod na lang. Alright, so ito din, meron din, bumili ako ng red beans. Ito yung red beans. Meron bang ganito sa atin? O parang meron ganito sa atin sa Pilipinas, no? Paborito ko to guys. Ang sarap nitong red beans na to. Mas, I'm cooking this one more than the black beans. Nung pinakita ko sa last video na black beans, ito talaga yung niluluto ko. Tapos, masarap ito guys. Kapag nagluluto ako nito, nagugustuhan talaga nila lahat. Kasi masarap, tapos nilalagyan ko ng chorizo and then ground beef. Ang sarap nito guys. Ano pala to? Ang tawag pala dito, ang Spanish pala nito is frijoles rojo. Or rojo frijoles. Red beans. Yung beans pala dito means frijol or frijoles, guys. Okay, so that is, alam niyo na, meron na naman kayo nakuha sa aking Spanish word. Okay, or Spanish phrases.
So, ano pa ba? So, bumili ako ng tornilyo. Tornilyo talaga yung pangalan niya, ang tornilyo. Tornilyo, di ba yung tornilyo is parang lansang sa atin yun? Di ba? Yung tornilyo is parang lansang yun sa atin. Di ba? Tornilyo ba sa Tagalog yung lansang? Ewan ko, basta tornilyo to. Tornilyo kasi tingnan niyo naman. Ito, parang tornilyo, di ba? Parang lansang. Ewan ko, ayan, bakit nagsasasabi ko eh. Tapos, nasan ba yung ano? Oh, ito. Ito yung binili ko. Ano to? Bicarbonato. Kita niyo yun, bicarbonato. Kasi ito yung gagamitin. Actually, this is very small. I was trying to find a bigger one para hindi na ako paulit-ulit na bumibili. Kasi ano to dito? Magkano to dito? 28 pesos. Gusto kong bumili ng malaki para hindi na pabalik-balik. Kasi ito parang 2 beses ko lang ito magagamit. Diba? This is for cooking. Kasi itong size na ito is only for cooking kapag nagbe-bake ka. Kaya, wala akong nakitang malaki kasi. Pero gusto kong bumili sana ng malaki nito. Pero wala akong nakita. So, ito na lang binili ko. Sana may mabili akong sa susunod. Okay, so yun. Yun lang naman. Tapos ngayon, magluluto ako ng soup. Chicken soup, guys, kasi I really miss eating chicken soup. Alam niyo, nami-miss ko talaga yung chicken soup. Matagal na akong hindi nakapagluto ng soup, guys. Kasi nga, kulang tayo sa ingredients. Eh, hindi naman ako pumupunta sa public market kasi, yung mata natin hindi maganda. The past few weeks, ulan, tapos ngayon na naman, diba? So, mainit na tong ko. So, I will gonna clean the white uniform. Ito guys, nilagyan ko rin ng nilagyan ko na to ng bicarbonato, tapos nilagyan ko rin ng powder. After nito, napakaputi ng mga damit nyo. Subukan nyo to guys. Sa mga puting damit, gumamit kayo ng sodium bicarbonato, tapos mainit na tubig, tapos lagyan nyo ng kaunting soup, yung powder soup. Ariel, mas maganda kung Ariel yung gamitin nyo kasi mas matapang yun. Paglagay ko ng bicarbonato kanina, alam nyo, bumubula talaga siya. Bumubula siya guys. So, talagang it works. So, i-dissolve muna natin yan, tapos ibababad ko yung damit mamaya. Okay, so, I'm gonna eat breakfast muna bago tayo magtrabaho, bago mag-start yung trabaho ko. So, I'm gonna have, milk. Pero alam mo yung milk na iinumin ko? Itong milk ng anak ko. Nido. Hindi ito sponsored ha. Okay. Nido ang iinumin ko 3+. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi na umiinom ng gatas yung anak ko. Ngayon, bumili yung asawa ko ng 2 ganito. Anong nangyari? Yung anak ko kasi is still using the biberon. So, yung nipple ng biberon niya is medyo natatanggal na kasi he keeps on biting it. So, yung nipple nasira, tapos medyo matatanggal na siya. Ngayon, kahit na medyo malapit ng matanggal, hindi ko pa rin tinatanggal kasi gustong-gusto niya yon. Gustong-gusto niya yon kahit na ganun na yung sitwasyon ng kanyang biberon. Ngayon, nakita man ng asawa ko. So, pagkakita ng asawa ko, nung dumating siya, sabi niya, bakit hindi mo pa ito tinanggal? Tinanggal niya. Sabi ko, wag! Wala na, natanggal na niya. Sabi niya, bakit? Bibili na lang ako ng bago, wag mo nang gamitin to. Sabi ko, sana, iinumin pa yan ng anak mo. Ngayon, guys, binilhan ng bagong nipple para sa kanyang biberon. Ayaw naman ng anak ko. Kasi, every time na binibigay ko yung biberon niya, palagi niyang tinitingnan yung nipple, kung andun ba. Iba man, pagtingin niya, iba naman yung nipple niya. Hindi na siya umiinom ng gatas, guys. Yun yung dahilan. Kaya, problemado talaga kami kasi, lalo na kapag nagkakasakit siya. Kasi kapag nagkasakit siya, ayaw niya talagang kumain. Yung milk niya, umiinom siya ng milk kapag nagkakasakit. Yung milk, nakakatulong yun.
'Di ba? Kapag nagkakasakit. Kaya yun yung problema namin. Kaya medyo masama talaga yung hindi pakiramdam. Masama yung loob ko sa asawa ko kasi bakit ginawa niya yon. Talagang sinisi ko siya. Sabi ko, bakit mo ginawa? Alam ko yung anak natin kasi ako yung alam sa kanya kung anong gusto niya at hindi. Dapat itinanong mo muna sa akin bago mo gawin. Talagang nagalit ako guys kasi kawawa yung anak ko tapos he lose weight after hindi na siya umiinom kasi mas maganda kung umiinom talaga siya nito guys kasi grabe siyang uminom ng milk. Parang nakakakonsume siya ng 4 na biberon tapos malalaki. Tapos mataba talaga siya. Maganda yung kutis niya. Ngayon guys, talagang lumiit siya. Sabi pa ng asawa ko, kasi lumaki siya, sabi ko, hindi. Sabi ko talaga yun. Kasi simula nang hindi na siya umiinom ng milk, guys, hindi rin siya masyadong kumakain. Hindi rin niya, binibigyan namin ng vitamins, palagi namin nilalagay yun sa milk at sa soda sa iniinom niya kasi hindi rin yun umiinom ng mga medicine or vitamins. So, yun yung ginagawa namin. Ngayon, hindi na. Kasi paano yun? So, talagang pumayag siya, guys. Malaki yung ipinagbago ng anak ko. Kaya, medyo masama talaga yung loob ko nung mga panahon yun. So, sabi ko, merong 2 lata na natira. Sabi ko, anong gagawin natin? Sabi ng asawa ko, iinumin natin. Kaya, ito na lang. Ako na lang ang iinom nito. Sana tatalino ako dito. Sana tumalino ako dito, no? Pero, wala tayong magagawa. Iinumin ko talaga to kasi sayang, guys. Ibibenta ko. Wag na, iinumin na lang natin. Tapos, meron kaming bread dito. Dito, papakita ko sa inyo. Gustong-gusto. Ito, guys, yung pan masa madre. Gustong-gusto ko to, guys. Alam niyo ba? Pan masa madre. Napaka-madre. Ibig sabihin, mother, masa. Diba? So, masarap to. Tapos, napaka-soft na sandwich ito. Sandwich sa atin ba? Pero, sa lahat ng sandwich na natikman ko, ito yung pinakamasarap at napaka-soft. As in, ang sarap niyang kainin na hindi ka nagsasawa talaga. And look at that, baho in grasas saturadas. Ibig sabihin, low in fat, saturated fat. Diba? Nakakaintindi na ako, guys. So, dapat matuto kayo. Sige, turuan ko kayo. Blanco, ibig sabihin, white. White, okay? The meaning of this is white. Masa madre. Bread made with masa madre. Masa mother. Masa mother. What is masa? Masa, yung pagmamasa nyo ng flour, yun, masa yun. Okay. So, baho means low or down or low. Okay, low in saturated fat, grasa, fat yun. Libre, free of cholesterol. That means cholesterol free. Dapat maintindihan nyo yun, guys. Oo. So, yun. Gustong-gusto ko to. Ito yung kakainin ko. Nagpabili ako nito. Sabi ko, bilhan mo ko kasi gusto kong kumain. Kasi yung binibili ng asawa ko na sandwich is yung para pang gawa ng, yung sandwichero, ginagawa namin ng ganito. Ano bang tawag dun? Yung parang nakalimutan ko. Uy, ano ba ito? Makakalimutin na talaga ako, guys. Ano bang nangyari sa akin? Uy, sige, wag na nga. Akong mag-explain. Kakain na ako, eh. Okay, so ito na pala yung niluto kong, guys, chicken soup. So, ganito yung mga sopas nila dito, guys. Hindi katulad ng sa atin, So, ano nga ba ang nilagay ko dito? So, pala itong green ay nilagyan ko pala ng, chicken ito, chicken. Tapos, nilagyan ko ni pasta. Kasi yung mga sopas or mga sabaw nila dito, guys, kadalasan merong mga pasta. Nilalagyan nila ng pasta is either macaroni o yung malalaking pasta. Tapos, nilagyan ko meron din akong nilagay na rice, kaunti. Kasi, upang hindi na tayo magluto ng rice. Tapos, merong carrots. And then, itong green pala is spinach. So, nilagyan ko ng spinach kasi gusto kong kumain ng gulay na green. And spinach lang yung available dito. So, nung una, hindi ko pala gusto itong itong spinach. Dapat lutuin lang talaga siya kasi medyo matigas siya. Itong spinach dito is para siyang alugbati sa atin. Oo, alugbati, pero wala siyang amoy. Yung alugbati natin may amoy, masarap yung amoy niya, lalo na kapag sa mga vegetable soup, di ba? Ito wala siyang amoy, pero ganun din siya. Katulad siya ng alugbati sa atin. Tapos nilagyan ko ng oregano. So, dried oregano, okay? So, dito pala mahilig sila, like I told you, mahilig silang maglagay ng mga kung ano-anong mga herbs.
o different condiments sa kanilang mga niluluto. So, yun lang. At baka magtaka kayo, bakit yellow? Bakit yellow yung sabaw? Kasi, nilagyan ko po ng squash. Tapos, nung naluto na yung squash, blender ko, tapos nilagay ulit dito. So, mas maganda kung merong squash. Gustong-gusto ng asawa ko itong mga ganitong sopas na may squash talaga siya. Tapos, ganito ako magluto ng soup. Minsan, iba din yung, nagluluto ako ng ibang klase din na chicken soup. Iba din yung, ricados niya, iba din yung pagkakagawa. So, ito yung ginawa ko muna kasi ito yung available natin na meron sa atin. At nag-crave ako nito, guys. Parang mauubos ko talaga to. Ang laki ng kalderong ito, ha. Pero sa tingin ko, mauubos ko to kasi grabe ako guys. Grabe ako kumain ng sabaw. Oo. So, dati pala, may kwento pala ako sa inyo. Dati, teka, ayusin lang muna natin ang microphone. Alright. Alright. So, dati pala, nung pagkarating ko dito, is yung mga ganitong sopas na hinahanda nila, hindi talaga pwede na walang rice, guys. Kahit na yung mga soup nila dito, hindi katulad ng sa atin na watery. Gaya ng sabi ng asawa ko. Yung mga yung mga sopas nyo sa Pilipinas, yung mga sabaw natin sa Pilipinas, sabi niya, watery daw, sabi niya. Sabi niya, watery yung mga sabaw nyo, hindi katulad ng sabaw or sopa dito sa amin na, talaga siya, parang thick yung consistency, tapos maraming mga sahog. Sabi ko, kasi mahilig kami sa Pilipinas, di ba? Mahilig tayong kumain ng rice. So, kaya, marami yung sabaw. It's more of watery yung sabaw o sopas natin or sopa. Kasi, we consume a lot rice. Di ba nga? Rice is life in the Philippines. So, dito, hindi man sila kumakain ng mga rice masyado. It's like once a day, tapos 1 cup lang ng rice. So kaya, yung mga, carbohydrates nila is andun na, parang yung pasta, mga macaroni pasta, nilalagay nila dun sa soup. So yun na yun, di ba? Or di kaya rice, nilalagay nila with the chicken. So yun na yun. Sa atin hindi man, magkaiba man yung rice at yung sabaw, di ba? So, dati, nung dating ko dito, lahat ng mga, kapag sinasabi na asawa ko, anong gusto mong kainin? Sabi ko, soup. Soup talaga, lahat, palagi na lang sopa. Hindi sila masyado talaga sa sopa kasi malalaki kaya silang tao. Kung sopa lang yung kakainin nila, madali silang gutumin, di ba? Tayo, kahit soup lang, tapos bulad, ginamos, at tsaka rice, okay na tayo, di ba? Solve na yung pagkain natin. Sa kanila hindi, merong sopas, tapos after the soup, they were gonna eat the main dish na talaga, yung ganon. Sabi ko, gusto ko ng sopa, tapos, with rice. So, nag-ano talaga siya, naghahanda talaga siya ng rice, Filipino rice. Tapos, yung sopas, tapos sabi niya, hindi mo na kailangan lagyan pa ng rice kasi meron ng rice dito sa soup, pero mas gusto ko pa rin ng rice. Nagluto talaga ng rice. Grabe yung adjustment ko sa pagkain dito, sa mga pagkain nila, guys, kasi grabe, kasi ako, medyo pihikan ba tawag doon? Ngayon, hindi, yung parang mapili ba sa pagkain? Mapili na hindi naman social yung mga pinipili kong pagkain. Yung mga pagkain ko na pinipili is yung pinakasimple lang talaga na pagkain na parang yung sabaw lang at saka kanin at ulam, whatever ulam, is solve na sa akin. Hindi kasi ako yung tipong tao na mahilig sa karne. Hindi kami mahilig sa karne. Yung nanay ko rin, hindi mahilig. Hindi kami talaga mahilig sa karne. Hindi kami pala karne. Kahit na yung mga manok, hindi kami ganoon. Mas, parang nasanay na kami ng mga fish, yung mga ganon. O kaya dried fish, di ba? Or ginamos, yun. Solved na kami doon. Wala ka talaga kaming problema. Pero dito sa kanila kasi palagi silang pala karne kasi sila dito, guys. Karne at saka beef talaga. Hindi sila pork dito. Hindi masyado. Tapos wala rin masyadong fish. Yung fish dito kadalasan kinakain lang yan ng yung mga All Saints Day, mga ganun. Kasi paniniwala kasi yon sa mga Katoliko, 'di ba, na hindi sila kumakain ng karne. Ganun din sila dito. So usually kumakain sila ng ng fish. Pero hindi naman yun lang mga celebration na ganun. So, kadalasan dito talaga mga ganitong klaseng pagkain. So, ngayon, nakasanayan ko na, guys, hindi na ako masyadong nagluluto ng rice, ng Filipino rice dito. Kasi, nakapag-adjust na yung katawan ko at kontento na ako sa ganitong sopas na ginagawa ko. I'm very much happy. Kaso nga lang, marami akong nakakain kasi palakain talaga ako, guys. Mataba kasi talaga ako dati pa. Tapos, mahilig ako sa lugaw dati nung
nung papadalaga na, pa-teenager na, grabe yung taba ko kasi sa lugaw. Grabe ako makakain ng lugaw dati. Parang ganun ang pagkain, lugaw at ginamos. Kontento na ako dun, guys. Parang wala talaga akong problema. Kaya, grabe yung adjustment. Grabe din yung adjustment kasi may mga ibang mga vegetables dito sa Pilipinas na wala dito. Katulad ng malunggay. Yung malunggay sa atin, halos kada araw nagmamalunggay kami dun sa bahay namin. Hindi talaga nawawala yung malunggay kasi palagi talagang may sabaw. Tapos, pagdating ko dito, guys, yung mga moringa dito sa kanila, yung malunggay pala is moringa dito sa kanila. Di ba yung moringa sa atin, parang ano man yun? Mga herbal, ginagawang herbal. Ganon din dito, guys. Parang, yung moringa dito, is nakikita ko na ginagawa nilang parang herbal na tea. So, dati may moringa yung binan ko. Mayroon kapitbahay sila, mayroon siyang kapitbahay na parang diabetic yata. Pumupunta dun sa kanyang bahay, humihingi ng moringa kasi binuboil niya, ginalatan ba? Binuboil niya, tapos ginagawa, iniinom yung sabaw. Dun sa atin, mas healthy kasi kinakain natin pati yung ano, 'di ba, yung leaves. hindi lang sabaw-sabaw yung atin, kinakain pati leaves tapos nilalagyan pa ng ginger. Ginger is also good, 'di ba? Kadalasan yung iba naman nilalagyan ng ginger niya, pero kami talagang nilalagyan ng ginger yung amin. So parang mas healthy sa atin kasi kinakain natin pati yung leaves, 'di ba? Dito inaano lang nila, binuboil lang nila, ginalatan lang nila yung mga moringa dito. So talagang mahirap din yung adjustment ko sa pagkain pagdating ko dito. Pero tumaba naman ako nung pagdating ko dito. Kaso nga lang pumayat ako nung nagbuntis na ako. When I started to get pregnant, I lose weight, and then when I had my son, nung nagkaanak na ako, mas lalo akong pumayat, guys. Mas lalo talaga akong pumayat kasi sa maraming dahilan. Okay. So, talagang mahirap ang buhay dito. The life here in abroad is not easy. It's very hard, guys. Kahit na sabihin mong hindi ka nagtatrabaho because you're living here, because you are creating your own family here, kahit na mahirap pa rin, mahirap yung adjustment, napakahirap.